Yes, Your Honor. na dineliver din kay... Binigay po namin kay dating speaker po yung Okay. dollar. But ang sabi niya, or sino nagsabi na para kay Senator Trillanes or sa ICC din yan? Na ano lang po namin, Your Honor, kasi before po dumating yung ICC, 2 weeks before po na dumating yung foreigner or ICC, yun po yung papapalit namin ng dollar po. Okay. Thank you. Malinaw, Mr. Chairman. Salamat po, Mr. SP. Alam po ninyo kung bakit dinidistinggi ni SP Alan ang mga bagay nito. Kasi may naunang pahayag na po ang Pangulo natin. At alam po ninyong lahat ito. Alam din ang ating mga mamayan. Ang una niyang sinabi tungkol dyan sa ICC in relation to their intention to get the former president. Nung hindi pa sila nakukuha, sabi niya, we cannot cooperate with the ICC. The ICC has no more jurisdiction. We cannot assist the ICC in any way, in any shape, and in any form. Ganun po yung sinabi niya. Ngayon, lumilitaw po sa inyong mga pahayag ngayon, individual and collective. Ang mga ahensya ng gobyerno at mga operators ng gobyerno, direktang tumulong sa kanila. Hindi lamang sa pagbibigay ng kanilang tirahan, pagbibigay sa kanila ng mga taong kakasangkapanin kung sinong kakausapin, meron pa silang driver, meron pa silang security na kagaya ng ginawa ninyo. Ito'y kahayagan lamang na hindi totoo yung naunang pasabi na hindi nakikipag-cooperate ang pamahalaan sa ICC. Kayo na po nagpapatunay ngayon. Hindi sila magpapalit ng ganong karaming pera from Philippine peso to dollar kung hindi napunta sa kanila yung mga yun. Sa mga tweet, may tirahan na nga sila, libre na nga sila sa kanilang mga anumang gastusin na maaari nilang gamitin dito sa bansa, kung ano yung gusto nilang, kung sino gusto nilang kausapin at imbestigahan, para mapagtibay nilang ginagawa nilang investigasyon sa kanilang bansa, tayo pang gumastos sa kanila. Yun ang lumilitaw ngayon. So, kung ginamitan sila ng pera, paano natin masasabi na ang investigasyon na ginawa nila ay sang-ayon sa batayan nila? Na dapat sana silang humanap at hindi sila ang tinulungan pa na humanap. At ang humanap pa ay mga kilala ninyong tao na kalaban pa ng dating Pangulong Duterte. So malinaw po na wala talagang objectiveness kung ang pag-uusapan ay yung pag-uusig sa dating Pangulo. Ito ngayon ang inihahayag sa ilang bahagi po ng inyong pagtestigo ngayon. Balikan po natin yung 14 Nara Street. Mr. Chairman, just last point sa ICC. Nakalagay kasi sa Article 127 ng Rome Statute, a state may, by written notification addressed to the Secretary General of the United Nations, withdraw from this statute. The withdrawal shall take effect 1 year after the date of receipt of notification unless the notification specifies a later day. So 2018 tayo, kung hindi ako nagkakamali, umalis. 2019? Okay. Nag-withdraw tayo 2018, nag-take effect 2019. I was Secretary of Foreign Affairs. Hinahanap ko yung eksaktong article din sa Rome Statute na dapat i-authorize ng court yung investigation within that year, no? So kung 2023 pa lang sila nag-iimbestiga, that is a violation. Ito ang problema. Halimbawa kay Senator Bato, hindi siya makapunta sa local court para sabihin may violation ng Rome Statute. Samantalang sa Pangilinan versus Cayetano, sabi ng Supreme Court, kapag ka-unconstitutional yung treaty or yung application ng treaty, ay masusunod konstitusyon natin, no? So, lumayo tayo ng konti, pero same effect ng corruption. So, I just wanted to put that on record, Mr. Chair. Importanteng lumabas ang buong katotohanan dito kasi sistema natin ng gobyerno, batas natin, constitution, ang involved. Walang kaibahan to sa nangyari kahapon, and I really hope, I'm praying there'll be a next hearing after this para nga magkaharap-harap ang DOJ, ang Senator Trillanes, imbitahin natin. I'll defer now to you, Mr. Chairman. Thank you. Karagdagan lamang sa sinasabi ni SP para maintindihan po ng lahat ng mamamayan.
nag-withdraw tayo 2018 sa Rome Statute. Sa kanilang patakaran, magkakaroon lang ng visa yon pagkatapos ng isang taon. Alam po ba ninyo ang dahilan nun? Ang dahilan po noon, hindi kaagad tatanggapin ang pag-withdraw dahil nga sa kanilang tuntunin na ang nagkasala sa panahon na tayo ay membro ng ICC, may karapatan silang usigin yon. Ngunit yung pag-uusig na yon, may hangganan. Kailangan, nung mag-withdraw kayo, yung request for investigation dapat ginawa ng ICC bago lumampas yung taning na isang taon. Hindi po nila ginawa yon. Nung sila'y mag-request ng investigation, yung kanilang prosecutor, 2 taon na mahigit na wala ng visa. Nag-withdraw na tayo eh. Nagkaroon ng visa after 1 year. Dapat doon nila ifa-file yung request for investigation. Hindi po nila ginawa. Kaya ngayon sila nagmamadali ngayon, lahat ng paraan ginagawa nila. Ang pinakapuntong pinag-uusapan ngayon, bakit tayo pa ang tumulong sa kanila para usigin ang kapwa natin Pilipino? Bakit hindi silang magkusa? Sarili lang gasto, sariling sakripisyo. Bahala silang humanap. Dahil ang patakaran na sinabi ng Pangulo, we will not assist the ICC in any way, in any form, and in any shape. Bakit kabaligtaran ang nangyari? Yun ang punto. Yun ang pinakapunto. Kaya hinahanap natin ngayon, bakit isang dating senador pa ang tumulong? Alam po ninyo sa ibang bansa, halimbawa, yung presidente ng Israel, ang presidente ng Russia, Vladimir Putin, inisyuan din siya ng warrant of arrest ng ICC. O bakit di siya mahuli-huli? Kinausap ang Mongolia, dahil nagpunta yata ron ang Vladimir Putin. Ang Mongolia kasi, member ng ICC. Ano sabi ng Mongolia? Hindi namin na-arrestuhin. Si Benjamin Netanyahu, Prime Minister ng Israel, nagpunta sa Canada. Member ng ICC ang Canada. Pinauhuli ng ICC. Sabi ng ICC, hindi namin pwede gawin. Alam po ang ibig sabihin nun? Yung pagpapatupad ng warrant of arrest ng ICC, voluntaryo po sa mga bansa na kaanib ng ICC. Kung ayaw nila, wala tayong magagawa. Sa ating bansa, hindi na nga tayo miyembro. Sinabi na nga ng Pangulo, we will not assist in any way and in any form. Bakit ganun na nangyari? Dinalampan nyo ng pera, pinakain dito, nilagay sa magagandang hotel. Si kayo pang kumuha ng makakausap nila na testigo laban sa dating Pangulo. Sino nagkanulo ngayon sa ating Pangulo? Sarili nating bansa, sarili nating kababayan. Sa ibang bansa, hindi nangyayari. Pumunta ka sa Russia, sabi ni Vladimir Putin, kung hindi kita uhulihin. Gumawa sila ng kautusan. Lahat ng investigador na pupunta rito dapat ikulong. Nagagawa nila sapagkat may respeto sila sa kanilang leader. Dito sa ating bansa, hindi ko na po alam kung ano nangyayari. Balikan natin yung Nara Street. Ano yung Tamarin Street, 30 Tamarin Street. Isa sa mga video message ni Saldico, sinabi niya na nag-deliver siya ng 1 billion pesos doon sa lugar na yon. 30 Tamarin Street. 2 pagkakataon niyang ginawa yon. December 2 and December 5, 2025. Nung una, ang dinala niya 200 million pesos. May gamit siyang isang Grandia Elite. Ang tumanggap si Yusek Jojo Guadis, kasama ng kanyang gwardiya na noong araw na yon ay naka Black Fortuner, Toyota. December 5, 800 million. 2 Grandia Elite. Ang tumanggap din si Yusek Jojo Guadis. The same 30 Tamarin Street. Sino sa inyo ang nakasama ni Saldico nung i-deliver sa 2 araw? Yes, sir. Po, Your Honor, Anselmo Taberdo, Your Honor. Pinatutunayan nyo na naganap yung pagdi-deliver sa 2 araw, December 2 and December 5. Correct po, Your Honor. Your Honor, pinatutuhanan ko yan. Sir President, siguro dapat makuha rin natin ang CCTV
ng security agency na namamahala sa lugar na yon, sakop ng 30 Tamarind Street. Sa Forbes Park yata yan. Forbes Park po. Makukuha natin yung kanilang logbook, yung CCTV, para sa ganun, makonfirma natin tama ba yung, ano ba yung plate number ng tatlong Grandia na ginamit o kung yung ginamit na Black Fortuner ni Yusek Jojo Cuadis. At kung sino yung namamahala doon sa 30 Tamarind Street. Your Honor, madagdag ko lang. Pag pumapasok po ako doon is Nelson Go ang binabanggit ng gwardiya. Ano po? Nelson Go. Yung Nelson Go, yun po yung dami ni former Speaker Martin Romualdez. Pero ang may-ari po dyan, ang bumili daw po ay Golden Peasant. At kinakailangan din po sa isang pagdinig natin ay tawagan din si Attorney Jose Raulito E. Paras. At ang pagkakasabi po sa amin, siya pa yung nagbigay ng $2 million kay former Speaker Martin Romualdez para mag-donate sa Harvard University. So kailangan pong malaman po natin lahat ito kung tunay ito. At kailangan din po natin sigurong maipatawag, Mr. President, ang Register of Deeds ng Makati para malaman natin kung sino yung may-ari ng 14 Nara Street sa Forbes Park. Sino po ang nag-deliver sa 14 Nara Street sa Forbes Park? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So siya po ang nagdi-deliver diyan sa lugar na yan. Paano po nyo nalaman na yung po ay bahay o pag-aari ni former Speaker Martin Romualdez? 14 Nara Street. Your Honor, bago po kami papasok ng gate, sasabihin po yung number ng bahay at saka yung kaninong bahay po bago papasok po. Ano po ang sinasabi ninyo bago kayo papasukin? Kay Speaker Romualdez po, 14 Nara. Papapasukin na kagad kayo ng gwardiya? Yes, for honor, kasi naka-coordinate na po nila yun galing sa loob, sa gate po. So sino pa po ang magkukonfirma nun? Ako po, Your Honor, kinokonfirma ko. Ganon din po, tuwing papasok kayo, ang sasabihin nyo lang, 14 Nara Street, Speaker Martin Romualdez. Yes po, Your Honor. Ilan po lahat ang na-deliver naman do sa 14 Nara Street? Kasi dalawa po yung delivery nyo, isang 42 McKinley at isang 14 Nara Street. Marami, Your Honor, kasi yung natapos na dun sa simula 2022 hanggang 2023 December, dun sa 42 po, na-stop na po yung deliveries po. Tapos dun sa 2024 January, nag-start yung deliver sa 14 Nara Street po. Hanggang natapos po yung termino ni Busaldi po. Ano po ang naramdaman ninyo nung kayo po ay magkaroon ng press conference, dyan yata sa Club Filipino, na kung saan ay opisyal po ninyong inilahad ang pinagsama-sama ninyong salaysay, kasama po ninyo ang inyong abogado, at nang ito po ay makarating dito sa amin, sa House, dito sa Senado, ang sabi po ng dating chairman ng Blue Ribbon Committee, hindi ka panipaniwala ito. Kasi may sinabi yata ang tentative amount si Attorney Baligod. Attorney Baligod, ano ba yung estimate mo bang nasabi noon? At yan ang kanyang ginawang dahilan para sabihin niya na sa kanyang calculation, gumamit yata siya ng differential calculus o kung ano man. Ano. Ang nabanggit ko po noon ay 805 billion at ang binasehan... At yun ay kanyang pinagdudahan. Alam mo ba kung anong kanyang naging batayan kung bakit hindi ka panipaniwala ang inyong salaysay direkta dun sa pagkakasabi ni Atty. Baligod na 805 billion. Baka naman yung iba pinaniwalaan niya pero hindi talaga siya makapaniwala kahit anong gawin niya. Imposible kanya na itong mga taong ito na 18 sa kanila hindi kakayanin
ng ganito lang karaming tao para i-deliver mo ang ganitong kalaking halaga at nagkwenta nga siya at nag-privilege speech nga siya dito rin sa bulwagang ito. Attorney Baligot, sinabi niya sa iyo na hindi ka panipaniwala. Dalawa po kasi yung assumptions ni Senator Lacson. Kaya siya nagsabi na hindi ka panipaniwala. Ang una po kasi ay, ang assumption niya, ang pera ay galing lamang sa flood control projects anomaly. Second, na assumption ay physically binibilang kada piraso yung pera. So time and motion, imposible nga po yung 805 billion from September 2022 to early part of 2025. Tama naman siya pag binibilang yun. Mabubulag ka talaga. Oo. Pero ang pagbilang po ay per bundle na by the million, no? 1 million per bundle. Oo, tapos sinisilid sa maleta, meron pong marker sila kung ilan ang nilalaman ng bawat maleta. Kaya makikita po nyo sa picture, merong 6, etc. Pero ang committee ngayon ng mental picture. Kanina may nagsabi na sa atin na palagay ko minonota na ng ating mga staff dito. Sa bawat linggo, 3 beses kayong nagdi-deliver. At ang bawat delivery ay hindi kukulangin sa 20 na maleta. At ito'y ginawa nyo sa halos from 2022, 23, 24, 25. At ang maleta ay 3 klase. Isang maliit, isang hindi masyadong malaki, at isang malaki. Pagsama-samahin natin lahat ang mga factors na yan, pwede mo bang i-calculate kung tama o hindi yung nauna mong sinabi na hindi mo naman ata sinigurong ganun na ganun? Okay po, kung 3 to 4 times a week ang sabi nila, 3 beses kanyo na lang. At wag na nating i-consider na large, no? Mag-average tayo, medium na lang. Kunin mo yung range niya. O sige, mga 30 million na lang po kada bag, kada maleta. So sa isang linggo, Maliit naman yun kasi magsimula ka sa 20, merong hanggang 60. Oo. So, 20 40. plus 60 divided by 2, yun ang range mo. Opo. So kung 40 million kada maleta, minimum of 20 na maletas kada delivery, so 60 na maleta kada linggo, sa tig 40 ay kuwan na po yun, 240 million na po yata yun, tama? Mahina po ako sa math kaya nag-abogado ako. 2.4 B. Opo. So, sa isang, no, so, sandali 60 times, Mas magaling sa'yo sa math si Senator Raimi kaya hindi niya tinuloy ang kanyang pagiging abogado. 60 times, ganito na lang po, 60 na maleta sa, 60 times 4 is 240 na maleta kada buwan. 2,400. Then, 33 months po lahat yan. From September 2022 hanggang sa huminto sila. So, 240... Atty. Baligod, bago ka magpatuloy, pwede po kayong kumain. Pwede po kayong kumain. Alam ko naman po, habang kumakain kayo, pwede kayong makinig. At magtaas lang kayo ng kamay habang kumakain kayo, pwede rin kayo magsalita. Sige po, huwag po kayong mahiya, para sa inyo po yan. So, kung... Working lunch po ito, working lunch. Wala ako Okay, 20 na maleta times 3 sa isang linggo, 60 na maleta po yan. Then, apat na beses sa isang buwan po, kasi 4 weeks. So, 240 po na maleta sa isang buwan, times 33 months po yan. Then, palagay na lang po natin na 40 million ang isa, ang bawat bag, meron na pong 316.8 billion. Pero sa kwan lang po yun,
sa Forbes Park lang. Ang sabi po ng mga witnesses ay pati sa Aguado nagde-deliver din sila ng halos 3 to 4 times kada linggo. So, kung i-times 2 po nyo yan, Saan po yung Aguado na yon at kanino pong pag-aari yung pinagdideliveran nyo ron? ang sabi po nila kay dating Speaker Martin Romualdez. So kung Aguado and Forbes Park lamang po ay 633 billion na po yun. No? Ang pinag-uusapan lang po natin yung 2 locations na yon. Papaano po yung pumunta sa ibang mga congressmen, mga senador, no? So tama po yung estimate ko na around 800 billion pesos po yun. Yung sinabi ko po na maling assumption ni Senator Lacson na ang alam niya galing lang sa flood control, marami pong pinanggalingan po ito, hindi lang flood control. Yung retrofitting ng mga bridges nationwide, no? Yung repair ng so-called damaged irrigation canals na wala namang damage. No? Retrofitting ng bridges, wala pong na-retrofit na tulay. Yung reforestation program ng DENR, tingnan nyo po, wala pong, ang sabi sa COA yata ay namatay ang mga tinanim, pero wala namang tinanim. Yung mga kwan po, importation sa sugar, no? So, may narinig po ako na kausap si Congressman Saldico. Narinig ko po mismo habang nag-uusap sila. Ang sabi nga niya, itong i-deliver sa kanya ay parang patak lamang. Dahil marami pa pong ibang pinanggagalingan. Halimbawa po, confidential funds ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, kinukuha po rin nila eh. No? Halimbawa, overpricing ng mga procurement. Isang example, Your Honor, no? Department of Justice, historical confidential fund ng departamento na yan ay around 300 million lang. But there was a year na humingi sila ng almost 1.2 billion. Ang rason, bibili daw ng surveillance equipment to monitor drug lords. Ang balita ko po, wala yatang nabili. At kung meron man po, yung 1.2 billion na price ng equipment, that's 4-5 times overpriced. Kasi sa ngayon, 250 million, you will get a very good surveillance equipment. Familiar po ako dyan dahil na-involve ako sa company that manufactures certain equipment of that nature. Ito pong inyong pinagsama-samang salaysay, punong-puno po ng mga litrato. May mga sasakyan po ito, may mga helicopters, at ang maleta po ay iba't ibang kulay at iba't ibang laki na nakasalansan. Ito po ba ay nilagay nyo rito para ipakita nyo kung gaano kalawak, gaano karami ang perang na i-deliver sa mga taong binanggit nyo sa inyong salaysay? Actually, sample lang po ng mga pictures and videos po, Your Honor. Ibig po ba nyo sabihin, meron pa kayong ibang mga litrato na maaring ipagkaloob sa pagdinig para sa ganun ay lalo nating madetalye, mapatibayan na ang gawaing ito po na talagang kasuklam-suklam ay naganap at kailangan po nating tukuyin na mabuti kung sino po lahat at paano nangyari po ang lahat ng bagay na ito. Isusumite po namin lahat ng pictures and videos sa committee po ninyo at maaari rin po ninyong ipa-subject ang mga ito sa forensic examination para makita kung AI o hindi kasi maraming alegasyon na AI lang daw po ang hawak namin. No? So handa po kaming makikooperate, ibigay po namin lahat sa inyo
pati yung mga computer equipment na gamit kung saan naka-store ang mga video and pictures po na yan. At saka yung pinaka-importante po rito, yung sinasabi niyong chat na kung saan ay yung communication, yung exchange ninyo doon sa principal ay isa pong mabuting katibayan na yung pagdi-deliver na papatibayan po eh. Nabibigyan ng batayan ng bawat pagdi-deliver dahil nagkakaroon po ng confirmation sa bawat delivery. Apo. Meron pong na-store sila ng mga screenshots ng conversations, pero nung pumutok po itong issue ng flood control, ay tinanggal po sila sa chat group. Pero I think the committee has enough authority and power para po makuha ang data na yan sa communication platform na ginamit nila, which is which was Viber po. Pwede pong mahingi ng committee po ninyo. We'll take note of that, Attorney Baligod. Pwede na yung pictures, no, ng Ilocos. So lahat ng iba pang mga litrato o kaya mga bidyong hawak ninyo na makakatulong magbigay ng detalye, maliban pa sa mga individual na karagdagan pong mga salaysay na gusto po ninyong gawin, ay malaya po ninyong may pagkakaloob para sa ganun pagsama-samahin natin at titingnan natin kung lahat ng mga gagawin pa ninyong pagdidetalye ay bubuo ng isang larawang katulad po ng inyong nauna nang isinabmit sa ating komite. Opo, naghahanda po kami actually ng affidavit ng bawat isa sa kanila to present as exhaustively as possible everything that they know and every evidence that they have in their possession at isasubmit po namin yan sa inyo. Handa na raw sila magpakita ng picture ng Ilocos. Ilocos delivery. Ikaw magano. Mukhang naibigay na ni Attorney Baligod yung pictures yata na nakuha nila dun sa Ilocos na inaabangan natin kanina. Pwede kayang ipakita lang sa body? Please identify sino nakakuha nitong picture na to, saan at sino-sino yan. Your Honor, ako po yan, Your Honor. Ang kumuha ng picture po si Kong Saldi po kasi tatlo lang po kami nandyan po eh. Ito kinuha sa bahay sa Ilocos, no? Yes sa tabing dagat. Ang tanong ko lang, kailan kinuha yan? Same po pagdating namin. Akala ko 2022 po. Akala ko dumating kayo nung gabi. Hapon na po, ma'am. Hapon na. Hapon Hapon na po. yan. Tapos, tuloy-tuloy kayo natulog. Yes po. Kinabukasan na po kami bumalik na Manila. Kinabukasan kayo lumipad. Pero may dala kayong mga maleta. Iniwan na ninyo doon? Yes po, Your Honor. Kanino po? Diyan po sa bahay po, ang nag-receive po ma'am si Kong Sandro na po eh. Hindi ko pa alam kung kanino niya po. Ano. Okay. Okay. May ikalawang picture yata. Ito yata hindi nasa Ilocos. Sino to? Ako din po yun, Your Honor. Saan yan? Hindi po yan sa Ilocos. Wala nga. Sa Manila po, hindi ko alam kung saan po na area po yun. Okay. So, pagtitipon lang yan? Walang delivery dyan? Wala po. Okay. Bakit kayo nandun? Invitation po ni kay Kong Saldi nun po, ni Presidente po. Okay. Dati may mga picture din sa loob ng eroplano. Parang may nakita ako dati na nasa social media pero kung mahanap lang ninyo lahat sana ng picture, isumitin na rin ninyo kay chairman at sa ating committee para kompletong-kompleto. Thank you. Kapag may nahanap pa kayo, please pakibigay na lang. So we enter this as part of the body of evidence po, Mr. Chair. Thank you, Sen. Amy. Kayo pong lahat na nagkusa na pumunta rito kahit na alam ninyo na ang gagawin ninyo ay maaring
magdulot sa inyo ng mga bagay na hindi makakabuti sa inyo at sa inyong pamilya kagaya ng nangyari kay Master Sergeant Gutesa. Kahit na gano'n ang iniisip ninyo, anong nagbunsod sa inyo para dumating kayo rito, lalong-lalo na sa panahon pa naman na ang Senado ay nagkakaroon ng sabihin na nating siguro, paano ba natin i-describe ang nangyayari sa atin ngayon? Ang nangyari po kahapon ay simply a naked power grab. Maring nagulantang kayo, maring sasabihin, darating pa kaya kami? Ang gagawin pa kaya namin ay tama? Dahil sila mismo ay hindi nagkakaroon na ng hindi pagkakaunawaan sa parte ng kanilang gawain. Bakit pa rin kayo nagkusa na pumunta rito? Pwede po ako ang sumagot para sa aming Hindi, lahat. gusto ko muna, Senator. isa muna sa kanila bago ikaw. Nag-usap po kami kahapon at yan nga ang katanungan. Dahil nakatanggap din po kami ng email na kinakancel ni Senator Tulfo ang supposedly Blue Ribbon hearing ngayon at in-schedule niya daw sa June 8 po. No? Gaya po ng sinabi nyo kanina, Your Honor, tungkol sa lagi nilang sinasite na Avellino versus Cuenco, ay napag-aralan ko naman na mali yung basehan nila. No? Dahil yung Avellino Cuenco ay actually dismiss yung petition. Voting 6-4 ang Supreme Court, dinismiss yung petition. So, ang ground ng dismissal, lack of jurisdiction of the Supreme Court. So, wala silang pwedeng gamitin na it's not part of our juris actually. Kaya yung sinasabi nilang computation doon, sinight nila yung absence ng isang senador. Obiter, alam naman natin po yung obiter dictum po, no? So kung dinismiss mo yung kaso for lack of jurisdiction, wala kang pwedeng ibang gawin eh. And anything that is said there, aside from the dismissal, is meaningless. Kaya po minarapat namin na dito sa committee na ito na inimbitahan nyo kami dumalo. Dahil nakita po namin na yung attempt ni Senator Tulfo is a pretension of power. So kinikilala po namin yung committee na ito na pinangunahan ni Senator Pia at kayo po bilang chair ng subcommittee. At naniniwala pa rin po kami na ang Senate President ay si Senator Peter Cayetano. Yan po ang pananaw namin. Kaya dumalo po kami ngayon. Sa legal aspect kasi, attorney, dahil sa abogado ka, kahit papaano meron kang mapagbabasihan, alam mo kung sino yung tama. Ngunit yung mga kliyente mo, kung sila naman ay dating sundalo, ang maaring naramdaman nila kagad, ano ba ito? Bakit may naunang nagimbita sa atin, pagkatapos binawi, pagkatapos may lumabas, na iba na pala yung chairman ng committee. Hindi ba kayo nag-agam-agam na dadalo pa kaya kami? Ano bang mangyayari sa amin kung dadalo kami? Kasi si Sergeant Gutesa, nung una ko siyang makausap, wala kang mapapakinabang dito, sabi ko sa kanya. Ilalagay mo pa ang pamilya mo at ang sarili mo sa panganib dito dahil sa mga bagay na itetestify mo bukas, sabi kong ganun. Kung talagang malakas ang loob mo na dumating ka. Nangyari nga, dumating nga siya kaya nakapag-testify siya. Pero alam na ninyo kung anong nangyari pagkatapos ng kanyang testimony. Kahit na yung tao nagbuwis na ng sariling buhay, nagsakripisyo na sa kanyang pamilya, makatulong lamang sa ikahanap ng kasagutan sa problemang nilikha ng flood control na ito, imbes na magpasalamat ang Estado, sinasabi ko sa inyo, siya pa ang ginawan ng mga sari-saring kaso. Tinakot ng falsification,
tinakot ng forgery, ng kung ano-ano, na wala namang basihan. Ang totoo po, yung abogada na yon na kanyang dinisown yung kanyang pirma, ay naharap po sa disbarment. Ako na po ang kusang naghahain ng complaint para ma-disbar yun. Hindi dahil sa, alam kong hindi niya pirma. Alam kong hindi niya pirma yun, pero pinayagan niyang ibang tao na pumirma para sa kanya. Ang totoo nun, hindi lamang si Gutesa ang biktima ng pirma ng ibang tao na kanyang pinayagan. Dahil nakakalap din kami ng mahigit na 44 na affidavit na kanyang ninotaryo, maski pa paano mo bali-balik rin, iba't ibang tao talaga ang pumirma, na yun ay nireport niya sa Notarial Registry ng Maynila. Sa mga tweet, hindi lamang si Gutesa ang biktima, maraming na biktima. Imagine, 44 na dokumento, iba-iba na pirma. Talagang hindi niya pirma dahil inihayag niya yung tunay niyang pirma. Paano ka ako nangyari itong pirma? Pinayagan mo ang ibang tao na pumirma sa'yo. Pagkakakitaan din ito Gumamit siya ng iba't ibang opisina na nandun yung mga taong pinayagan niyang pumirma. Para sa kanya, iisa yung notarial stamp. Ganun na nangyari. So ang tanong kasi, kahit na ganun ba ang nangyari sa kanya, pumayag pa rin kayo na tumestify sa layunin ninyo na kayo, gusto ko kayo ang magsalita para marinig po ng buong sambayanan. Your Honor, pinilit na rin po namin pumunta dito para isiwalat po ang katotohanan na nangyari dito sa ating bayan. Sa pondo po ng bayan. Dahil kami po ang nagde-deliver ng mali-maliatang pera at aming natuklasan na ito pala ay pera ng taong bayan. Sa madaling salita, ito po ay isang sindikato. Hindi po kami atras sa labang ito dahil ang sinasabi namin po ay totoo. Yun lang po, Your Honor. Yes, Your Honor, magandang hapon. Ang nag-udyok talaga sa amin dito, kung bakit kami nandito ngayon, even though sa mga nangyayari kahapon dito sa bulwagang ito, ang loob namin at kami ay nakukonsensya na hindi namin mailathala o ipahiwatig o ipaalam sa taong bayan na ganito na pala kalaki ang lokohan ng bansa. Dati kaming sundalo, ayaw naming maghirap ang kinabukasan ng mga anak at mga apo namin. Ano na lang ang kredibilidad naming iiwan para sa aming mga anak? Alam niyo pala na may ganyang lokohan sa gobyerno noon, bakit hindi kayo lumabas? At isasama namin sa libingan namin itong pangyayaring ito, Your Honor. Kasi sobra na rin kasi. 18-point-something trillion ang utang ng Pilipinas, paano ang bayan, paano ang kinabukasan natin. Itong kasamaan ko nandito, nagdesisyon kami kahapon na kahit anumang mangyari, na kahit saan man tayo pupulutin, kulungan, o anumang paggagamit ng gobyerno laban sa atin, itutuloy natin to, laban natin to para sa bansa at para sa kaiunlad ng bansang Pilipinas. Maraming salamat po. Meron po kayong nakikitang isang private jet. Ayan po, naka-flash. Hello, sir. Bakit po nakasama itong private jet na yan dito sa inyong salaysay? Hello, sir. I'm Rene Boy Julian. Sir, ako po yung nasa picture. At nagdala po kami diyan ng ng 48 malita galing sa Valle Verde to Madsea Hangar. Diyan po. Galing po saan yung maleta? Galing po, sir, sa Valle Verde, sa bahay ni Boss Saldico. Diyan sa Pasig. Opo, Your Honor. 48 na maleta. 48 na maleta po. Meron na po yung small saka medium large na po yan. Pero mas marami po yung large. Kasi hirap po kami talaga mag-akyat dyan Yung malaki, kailangan talaga pagtulungan pa minsan 3, 2, hirap Hindi, kailangan po ikwento ninyo.
naglalanding po ba sa Valle Verde ang kanyang kalaking eroplano? Paano po? Ikiwento nyo. Paano Po, sir. nyo Ganito ginamit po, yan? sir. Galing po kami sa Valle Verde, sa bahay ni Boss Saldico. Doon kami kumuha ng mali-malitang pera. Yung 48. 48 po na malita. Dinalagay nyo sa isang hangar. Sino may-ari ng hangar? Your Honor, Miss Avis Aviation Development Corporation yan siya kay Kong Saldi din. So doon nyo dinala yung maleta. Yes, sir. Dinala po namin dyan, sir. Okay. Nagpunta kayo sa hangar ni Saldico. Nakita mo yung aeroplano, nagandahan ka, nagpalitrato ka, ganun ba? Opo, sir. Si Replano eh. Kaya nagpa-picture pa ako dyan sa cellphone ko pag ginamit ko. I see. So, yung dinala nyong maleta doon sa hangar ni Saldico, saan nyo diniliver uli? Diyan po, sir. Naiwan na po kami dyan, sir. Pagka ano namin dyan, siguro, sir, hindi na kami nagtatagal dyan, sir, sa hangar eh. Congress. Galing Yes, sa sir. bahay niya sa Valle Verde, dinala nyo sa kanyang hangar. Yes, sir. Okay. Mr. Chairman, three things. Number one, kailangan mag-hearing tayo ulit next week at kailangan magpadala ng nakakaalam sa Ombudsman, sa DOJ at sa DPWH. Nakakabahala kasi bakit kapag ka-witness na tingin nilang magagamit nila na kung saan ay kapanig natin na senador, agad-agad hindi pa tapos yung testimony, gusto nilang dalhin sa DOJ para kunin yung testimony. Yun po yung inangalan nyo during the hearing. Pero samantalang itong grupo na to, parang nagte-testify pa lang, NBI na mismong lumalabas para sabihin, binigyan silang tig 5 million. Kasi pag sinabi mong binigyan ng tig 5 million, ibig sabihin, kahit anong sabihin nyo dito, hindi na totoo. So, nagulat ako instead of sending someone here to say na, sir, pwede silang hiramin, sama si Attorney Baligod para malaman. No? So, it's very important na magkaharap-harap. Of course, we're inviting Senator Soto, Senator Erwin, yung mga kongresista, Senator Trillanes, lahat ng nabanggit ngayong araw na to. No? Of course, the palace can send their representatives. Attorney Baligod, question, when's the first time lumabas yung 18 Marines, more or less? Anong buwan? On public, Your Honor, was on February 24, 2026. 2026. Kasi when we- nag-wrap up ang ICC March 31 eh. So, naimbitahan ba sila sa ICC? Did you receive an invitation sa kanila? Wala po. Wala. Again, no, I wonder, sorry, ICI. Sorry, ICI. Wala po. My fault. ICI. Wala. Tama ho ba? Meron ba sa inyong nakatanggap ng imbitasyon sa ICI? Wala po. Okay. Kasi like yung member nila, si Babe Singson, nakikipirma din dun sa mga resignation ko dun sa sa Makati Business Club at dun sa kanilang chat groups ng Dilaw, upak ng upak. Pero nagtataka ako nung kayo lumabas, bakit hindi kayo inimbita? Si Sergeant Gutesa, ano po ang impormasyon natin na saan na siya? Pinapirma po kasi siya ng kwan. Nag-recant siya, plus nabigyan siya ng pabuya at nirelease na po siya. Pero So wala kayong information kung nasaan? kung nasaan siya. So, Sergeant Hindi ko Gutesa, po masabi in public. Okay. No, but kung nakikinig, nanonood siya, alam naman namin puso mo eh. 'Di ba? At siguro naman kung ano ang harassment or intimidation or pabuya or kung ano man na binigay sa kanya na magsabi ng totoo, wag magsabi ng totoo, naramdaman din ng 18 ngayon. And many, many others who are securities of VIPs all around the country, di ba? Hindi lang naman siguro kayo ang security VIP na naka-witness na medyo hindi ata maayos itong ginagawa ng boss namin, di ba? So, Sergeant Gutesa, you're welcome to attend the next hearing. Whether you're going to recant or say the same thing, kasi we had to get to the bottom of the truth, no? So, Mr. Chairman, baka kung with your permission, mag-meeting muna tayo, kailan natin announce yung susunod na hearing. But gusto ko lang to i-mention, no? Ako'y naniniwala sa media sa ating bansa. We cannot generalize, just like politicians. You cannot generalize lahat kayo corrupt. But maraming corruption. Di ba?
Sa business community, sabihin nyo, iba sa inyo, nangungurap. Hindi man lahat, di ba? But just to express yung frustration na nadama ko kay Chairman Senator Marcoleta, tingnan nyo yung nangyari kahapon, ha? Katanging-tanging Philippine Star lang ang nasa front page din, Cayetano, I'm still Senate President. Okay? Sa Philippine Star, to be fair, ha? Siyempre, mas malaki yung sa kanila. Okay lang yun kasi araw nila kapon. Pero kasabay pa rin, Cayetano is still the Senate President. Okay. Tandaan nyo yung context na sinasabi ni Senator Marcoleta. Hindi naman martial law ngayon. Malayang pamamahayag. So, importante, tama impormasyon natin sa ating kababayan. Titignan mo ang bulletin today, yung isang side lang, kung meron man nasa loob, sa front page wala. Wala at all. Okay. Siyempre, yung isa sa pinakakilala at alam natin pinaka-credible, Inquirer, sila nandun, ang Alang Cayetano sa taas, ICC told of Alan Robin tied to Bato. Nagkaroon pa sila ng space para this Cayetano has palace backing, a new PTB boss. He's talking about yung bunso kong kapatid. No? Pero wala dyan po sa harap na Cayetano is still Senate President. Ganito din po sa Manila Times. Senator has power from Cayetano, Bonoan, Group Sus Cayetano. So, news din naman po yan dahil I'm Senate President. Pero wala po dyan na Cayetano is still Senate President. Tribune, ganun din po. Complaints mount against Cayetano, Senate coup, pero nothing about Cayetano is still Senate President. No? Manila Standard, obstruction of justice filed versus Alan Robin Aplasca. Senate impasse, Blue Ribbon scheduled to June 8. Wala sa front page na tuloy yung Blue Ribbon ngayon. Wala yung Alang Cayetano is still Malaya Business Insights. Alan Robin face obstruction raps over Bato's escape, etc. No? So what's my point here? If you were a Filipino abroad or sa mga online ka tumitingin, akala nyo legal at walang issue yung nangyari kahapon. Yun yung ibig sabihin. But again, sa mga reporters natin sa Senate, alam ko yung buhay ng reporter, they have to submit 6 to maybe 8 stories a day. Yung editor at yung naglalatag. Di ba? So yun lang ang tanong ko sa mga naglalatag ng dyaryo na to. Bakit sa dami nating dyaryo, Philippine Star lang ang nag-report na meron dispute? Meron nagsasabing si Cayetano pa rin ang Senate President at may nagsasabing may acting Senate President. No? On that point, I'd like to thank Senator Robin Padilla because if not for him having the correct strategy of pulling Senator Pia aside or pushing Secretary Remulla pagpasok, hindi kayo nakapasok ngayon dito. No? And I'd like to thank every single member ng staff ng Senado who are here today. Katulad ng ating lounge, hinanda pa nila yung pagkain, yung nag-ayos ng mga mesa. But hingi lang ako, Chairman, na magdasal at mag-reflect ang mga taga-Senado. If this was the declaration of martial law, 50 years ago, etc., no? There were many issues then. It was a different time. Pero you reflect later on, tama o hindi na padlock. I'll not judge that, no? I'll not judge that kasi we're here today. But here today, who is the legitimate Senate President? Because hindi to away ng dalawang barkada. Ang lahat ng empleyado natin dito will have to decide on Monday. Do we follow the Philippine Constitution or the Constitution of the 11+1? Do we follow the Senate rules or do we follow the rules of the 11+1? Sabi sa akin ng isa kong kaibigan kaninang umaga, Chairman, sometimes you have to bend the Constitution to please Malacanang. I don't believe in that. Di ba? You can please Malacanang 1,000 ways, but don't bend
the Philippine Constitution and our rules. And then of course, as I said, iba-iba kami ng religion dito. Lahat tayo may pinaniniwalaan word of God. Babalik tayo sa truth, no? So Mr. Chairman, I hope hindi tayo pigilan next week. And I have to apologize to you because kung walang issue dito, you would have been offered protection at least kung saan kayo pupunta dito. Diba? Having said that, Mr. President, ang news ngayon, Mr. Chairman, is that the President will call a special session. That's good. Because we announced it, alam na namin na minority na kami in terms of the number. Kasi nga, kinulong na nila si Senator Jinggoy, hindi pinayagan ang online voting sa senador, pero pinauwi lahat ng empleyado ngayon, mag-work from home na lang daw sila. So alam namin, napapalitan nyo kami sa committee, pero hindi nyo mapapalitan ng President kung hindi 13. So eto lang pakiusap ko sa Malacanang. Kumuha kayo ng isa pang senador para sa special session, bumaba na ako bilang Senate President para wala na tayong problema pare-pareho, pero para masunod yung konstitusyon. Kung pwede lang, Senator Amy, na bumaba ako today, Chairman, Senator Robin, gusto ko nang bumaba today as Senate President. Ang problema, I have a duty to the Filipino people and to the Philippine Constitution. Ang nakalagay, until your successor is elected. Hindi pa tayo nag-elect ng successor. So, OSAA, Secretariat, lahat ng empleyado, I'm sorry to put this on you. Not at the penalty of dismissal or cases. Hindi po ako ganun magtrabaho. Konsensya nyo. Alam nyo ang batas. Sino ang susundin nyo? Yung peke na acting Senate President o yung sinasabi ng ating konstitusyon na Senate President? So Malacanang, yun lang advice ko sa inyo. Hintayin nyo na maka-13, tawagin nyo yung special session. Pwede siguro tayo magpahiram ng isa para maka-13 na sila. No, kasi I hate the fact that we're in a situation that we cannot follow the law. So Attorney Baligod, 18 nating magigiting na sundalo. Salamat sa panahon ito. No? Yeah. So we'll sabi, at the request of Senator Amy, can you show the pictures just so that you can identify it para on the record ito, no? Para pag gumawa ng report ng Blue Ribbon Committee. But from our hearts, ang dami nagte-text sa amin. Hindi kami humuhusga, ang publiko ang humuhusga, pero nagpapasalamat na dumating kayo ngayong araw na to. Ikaw na magtanong. Yes, sino ang nariyan sa picture? O sinong kumuha ng picture? Kaninong picture po yan? May nakakaalala ba dyan? Ma'am, May kasama yan on the same page? Paki-flash na rin. Baka sakali mas kabisado nila yung isa. Yes? Your Honor, yung picture po na yan ay ibinigay ng isang empleyado rin ni Ginoong Saldico na wala dito sa 18. Kasi- So, ibig mo sabihin, yung binanggit mo 19 na meron pa talagang ibang magsasalita, eto yung mga ambag nila. Opo, pero sila, alam din po nila ito dahil Okay. lumabas ito sa chat group nila. Alright. Pero yung actual po na kumuha ng picture, wala po sa 18. Eto, RPC 811, kinunan rin ninyo to? O naibigay lang? Anybody knows anything about this picture? Your Honor, nakunan din po ng isa kasama namin pero hindi kasama dito. Okay. Pero na-post sa chat group niya. Yes, Your Honor. Ano ulit yung purpose sa pag-post sa chat group niyo para alam na dumating doon? Yes po. Sa chat group, kanino kayo nagre-report? Sa officer in charge namin na close in ni Kong Saldi na PNP na active pa. Active na PNP? Yes, ma'am. Okay. May mga picture pa. Ito naman sa loob ng bahay. Kaninong bahay to? Asan na? Yung sumunod na pictures, nasa loob ng bahay. Ayan. Yung sumunod. Napakaraing maleta. Kaninong bahay yan? Kung maalala ninyo? O kung sinong nag-deliver dyan? Po. Your Honor, good afternoon po. Ako po si George Villalon. Video po yun
Ma'am, sa bahay po ni Martin Romualdez po sa 42 po, McKinley. Ito yung bahay sa McKinley, di ba? Saan to? Sa Salas o saan? Yes po, ma'am, sa sala po. Sa Sala, oo. Mukhang ang pamilyar, opo. Kailan ito? May video po yan, ma'am. May video siyang kasama. Yes po. Kasama ko po si John Paul. Si John Paul, Estrada po. yung tao ni Kong Saldi. Po. Yes po. Oo. So ilan ang maleta? Ito ba yung napakaraming maletang pinatid ninyo? Pinakamababang malita pa po yan, ma'am. Ito ang pinakakonte. Yes po. Ilan ito? Napakarami Nasa sa picture 20 po. Nasa 20 po. 20? Yes po. Okay. Kailan? Maalala mo? November 21, 2023 po. 2023? Yes po. Okay. So smallest delivery yan kung tutuusin. Yes po, ma'am. Okay. May mga picture pa? Ito hindi naman yata sa bahay, mukhang airport. Saan to? Yung sumunod. Ayun. Ayun, sa kaliwa. Saan yan? Sa ano po yan, ma'am? Sa basement 3, Horizon Homes. Basement 3 ng? Horizon Home, ma'am. Okay. Bali, packet doon sa elevator, ma'am. Papunta sa 56 sa condo unit ni Bosaldi. Oh. Marami po yan, ma'am. Oo, Bali, mukhang napakarami. Isang helera, pare-parehong mga maleta. mga 56 ka malita yung naakyat namin doon, ma'am. 56 maleta. Yung picture dito sa ibaba, ganon din? Yan po yung ano, ma'am. Yung may dilaw. Yung may red, Yan po yung may yellow. box, ma'am. Yan po yung time na kasama ko si Top Orly Gutesa na nag-deliver kami sa 42. 52 po yan. Kasama na po yung box. Yung, ano ma'am, yung nakaharap, walang putol yung pag-picture. Ako yun po, ma'am. Ikaw yon. Yes po. Okay. Sige. So, itong helicopter, mukhang apat ba yung maleta? Itong may helicopter, the same helicopter kanina, di ba? Magkapareho lang itong helicopter. RPC 811. Kasamahan rin ninyo nagpadala nito, hindi ninyo alam. Yes, Your Honor. Okay. So, andito na si Senator Marcoleta. May mga listahan kayo rito? May mga picture pa rin dito sa sinumpaang salaysay ninyo. Ito naman, nasa loob yata ng sasakyan. Tama ba? Saan to? Nasa loob ito ng sasakyan, saka... Yan ma'am sa ano sa bahay ni former speaker po. Okay. Pati yung ibaba. Yes po, yes po. Aling bahay? Yan ma'am sa ano sa Horizon Homes. Sa? Horizon Homes. Akala ko yung kay Saldi, yung kay Horizon. Sorry. Ito, saan to? Horizon Homes yan, ma'am. Sa Pero unit ni hindi bahay Bosaldi. ni former speaker yan, di ba? Yung nasa taas po, ma'am. Ayan po. Number 42, McKinley. Sa 42. Okay. And then, yung sa Horizon, ito yung ibaba. Yes po. Yan po yung unit ni Bosaldi. Ito yung, meron kayong mga dates dito na puros 2022. Tapos, ayan na, yung mga sumunod. O kayong lahat. Kayong tatlo. Sorry, ma'am. Ako po yung isa ma'am, yung naka-stripe na police Naka-stripe shirt. ikaw yun, oo. Sa kaliwa. Ako Sino naman- yung dalawang kasama mo? Ako po, ma'am, si Cecilio Larder Jr. Ako yung sa gitna po, Ikaw ma'am. yung nasa gitna. Ito sa Yeah, po. kanan. Yan po si Mark Tiksay po. Si Tiksay. Ayan na si Mark Tiksay pala. Asan kayo? Yung sa gitna, ma'am. Yung Hindi, alam ko. Kamukha mo nga. Kaya lang, di pa sa puti yung buhok mo Quezon nun. City area yan po, ma'am. Sorry? Saan lugar to? Quezon City po. Sa QC. Ano yun? Saan lugar? Bali ano yan ma'am sa media po yan pero hindi ko mabanggit kasi tinakpan ni attorney ma'am. Si attorney na po magpaliwanag po. Kasi kami Media? yung
Kami po naghatid yan po. May inatid po kami. Tapos yung sa ilalim, yung helicopter, Ayan sa kasama po namin yung nag-picture po, ma'am. okay. Yung ibang picture, Chair, sabi nila hindi sila kumuha at wala sila sa picture, pero yung mga kasamahan nilang iba, sila ang nagpadala sa group chat, kaya kabisado rin nila. Marami pa rin picture. Tapusin na lang kaya natin, 3 na lang. Etong nagbubuhatan kayo rito, ay, iba pa yan. Ano yung helicopter na yan? Oo, iba pa pala yan. Kanino yung helicopter na yan? Kay Boss Saldi po, Your Honor. Sa ano po yan, sir? Sa Misibis Bay, sa Albay. Albay? Meron pa kasing ibang helicopter na pinakikita eh. Ayan, kanino ba yan? Sa kanya pa rin, Your Honor. 2 po yung Agosta niya. Hindi, kanino nga? Kanino? Kay Boss Elizalde ko po. And for the record, ang nakasakay, Sino yung nakasakay? Nakikita nyo ba? Opo. Sino? Si Senator Ping Lacson at saka si Senator Soto po. Bakit sila nakasakay dyan sa helicopter ni Saldico? Yan po yung time na pumunta po sila doon sa Bicol po. Election ba yan? Yes po. and for the record, Zaldico has many friends. Everyone has friends sa Chopper. No? Yung context nito ay may testimony na naghatid ng pera sa opisina mismo ni Senator Tito Soto. No? So ang context nito ay magkakilala at magkaibigan din sila. Mr. Chairman, just a last manifestation. Sumagot na po si NBI Director Melvin Matibag, I will wait for the subpoena. Hihintayin daw niya na isubpoena tayo. This is a very simple matter kasi hindi tama ng NBI Director kung may raw data. Anyone can say, I mean, pwede ko i-chismis na si Marcoleta na bayaran dito. Di ba? Does that mean that you will announce it? Di ba? Senator Marcoleta can say, si Cayetano, ganito, ganyan-ganyan. No? But to come from the NBI Director while we are hearing is alarming. That's why I invited him here. You don't need a subpoena to come here and just tell us plainly, di ba? Na eto, that's why I believed it dahil nasabi ko. Unless nga marites lang yung pakay. So I'll put that on the record, Mr. Chairman, because this is a serious matter. I don't know what is more serious than this matter, except for the economy, no, during this time. So I hope we'll all take this seriously at hindi mangbaboy yung mga ibang institusyon. Kaya nabababoy din yung kanilang institusyon. Thank you for your time, Mr. Chairman, and thank you for handling this committee. Balikan ko lang itong mga members ng House of Representatives na pinangalanan ninyo sa inyong pinagsamang salaysay. Pwede bang isa o dalawang magsalita sa inyo? Paano nyo natukoy na itong mga taong ito ay nakatanggap ng pera mula sa Unit 8 or Unit 9, Polo Club Townhouse, o kaya naman sa House of Representatives? Iba-ibang lugar ito eh. Banggitin ko uli, Benny Abante, Sia Adyong, Jose Alvarez, Jojo Ang, Julien Baronda, Ace Barbers, Ching Bernos, Arlene Brosas, Franz Castro, Joel Chua, Dalipe Manix, at Delima Laila. Hindi pa siya congresswoman noon, kagaya na sinabi nyo, pero nakita nyo sa ibang pagkakataon, Dan Fernandez, Janet Garin, Don Gonzales, J. Kong Hun, Jerbil Luistro, Raul Manuel, Marcos Sandro, Paulo Ortega, Joseph Paduano, Stella Kimbo, may litrato pa rito eh. Bahay niya ba yung pinagdalhan ninyo? J.J. Suarez, Erwin Tulpo. Meron nakalagay rito, pwede bang isalay sa inyo yung konting detalye? Bagamat nagkausap na tayo ngayon, nasabi ninyo ay gagawa kayo ng kaukulang detalye para patibayin lahat ito. Atty. Baligot, sino kayang pwedeng magsalita para lang itong mga binanggit nating paano nyo nakita at anong pagkakataon, maleta ba ang tinanggap, karton o shopping bag o expandable
envelope na kagaya ng binabanggit nyo sa maraming paragraphs ng inyong pinagsamang salaysay? Your Honor, yung sa HOR po, lagi po kaming nagdadala dyan. Isang van po, bulletproof, na puno po ng, hindi naman po puno. Doon po namin nilalagay yung mga paper bag po. Para kanino? Galing po ito sa Horizon, Your Honor, binababa, kinakarga namin. Then pagka yung time na napupunta kami ng Congress po, kasama po yung van na yun. Sa anong pagkakataon na ibibigay yung mga daladala ninyong mga naka-paper bag? Yun po. Nagmi-meeting po sila sa opisina po ni Boss Aldi. Then pagkatapos po noon, nakikita na po namin na yung dala po namin mga paper bag galing Horizon po, dala-dala na po nila, bit-bit na po nila. Kung hindi man sila yung EA po nila. Dahil kabisado ninyo yung mga daladala ninyong paper bag, pagka nabit-bit nila, alam ninyo na yun ang mga daladala ninyong paper bag. Yes, Your Honor. Nakikita po namin sa team ni Boss Aldi po. Maliban sa mga members ng Congress na binanggit natin, meron bang mga cabinet secretaries ang nabigyan ninyo ng maleta? Meron po. Yung si dating DBM, Secretary Amina Pangandaman. Pumunta po siya sa BGC po, Horizon Homes. Sino pa? Sa akin po, yun lang po ang nabigyan. Sa inyong mga ibang kasama, may natatandang ba kayo na secretary ng cabinet na nabigyan ng maleta o anumang kahon o paper bag o envelope o anumang container ng pera? Yes, Your Honor. Ako naman po ang nagpipick up weekly doon sa 20th Banaba sa Forbes Park kay Secretary Francisco Chulaurel Jr. Kasama ko po yung si Top Orly Gotesa, si PR Joey de Guzman, tapos dinadala namin sa bahay ni Joey de Guzman din po. Teka muna, cabinet secretary pero meron kayong binabanggit na media? Ganun ba yun? Paano yun? Yes, sir. Kasi PR media niya si Joey de Guzman, sir. At pagkatapos kong mag-duty doon, sir, kasi nalipat ako sa ibang assignment sa asawa ni boss, kung saldi ko, kay Ma'am Maylin Arco. Ang pumalit sa akin naman si Taverdo, which is the same activity pa rin, sir. Kumukuha pa rin sila ng paper bag doon every week. Tapos dadalhin sa bahay ni Joey de Guzman para sa media po. So, ang binibigyan ninyo ay yung media. Yes, Your Honor. Hindi, ang tinatanong ko, cabinet secretaries. Sino pa, maliban sa sinabi ng isa sa inyo kanina? Kasi yung sinasabi mo na napunta kay Secretary Chu, napunta rin pala sa media. Yan ang pagkakarinig ko. Tama? Yes, Your Honor. Tama po. Yung direktang cabinet secretary na nabigyan, kung meron, Ako po, Your Honor, si Yosek Bunuan po. Okay. 8 malita rin po yung nadala ko doon. Kasama ko po si Mark Tiksay at si Brian Lasaga. Nandyan din po yan sa yun. Thank you. kanina, Atty. Baligod, may nagsasalita sa kasama mo, narinig mo rin siguro, may binabanggit siya na human trafficking kanina, na hindi mo na natin binigyan ng atensyon kanina dahil nakapokus tayo sa maleta. Ngayon, ano yung pangyayari at nabanggit ninyo yung sa issue ng human trafficking? Nabanggit ko po yon para lang magbigay ng example na hindi lahat ng alam nila ay nailagay po dito sa affidavit. At nabanggit ko yung example po na yon dahil napakabigat po na krimen yun eh. Yung human trafficking, I think under the new law 11362, punishable by 15 to 20 years plus perpetual disqualification to hold public office. And isang mataas na opisyal ang gumagawa noon.
ang sabi pa nga ho nila ay minsan nagpapakuha ng 5 babae, pagpipilian niya, yung hindi niya nagustuhan, bibigyan niya ng tip, then maiwan yung napili niya. No? And it did not happen once, it did not happen twice. Marami po. Sa Maidas, minsan sa Shangri-La. Sinabi lang sa iyo yan. Sinabi rin po pati pangalan, no? Hindi, kinuwento lang sa iyo yan. Opo. Ang ibig ko sabihin, sino makakapagpatunay kung sino yung binabanggit mong opisyal na yan? Nandito po yung dalawa na naka-experience, nakasama ho silang naghatid nung babae. At doon, Teka, ilang pagkakataon? 2? 2 beses po na So, mamimili siya mula sa 5, ganon? minsan 3, minsan 2 ang dadalhin po. Namimili muna siya. Namimili, and then yung napili niya, may iwan doon. At alam po nila kung sino yung mambabatas na yon dahil hinahatid po nila sa kwarto yung babae. Yung siguro kung sino na lang nakakaalam kasi sinabi lang sa iyo, mahirap naman 'yon. Baka mamaya mabanggit mo hindi naman totoo. Yung magtapat na lang yung talagang nakakita ng sinasabi mo at patunayan po ninyo na ang sinasabi ni Attorney Baligod ay totoo. Your Honor, ako po yung naka-experience doon sa Maidas. Pwedeng paki-detalye po ninyo? Your Honor, unang dumating po yung VIP. Sino po yung VIP? Si Senator Erwin Tulfo, Your Honor. Tapos po, maya-maya dumating din po yung 2 babae. Inakyat po namin doon sa president. Akala ko 3 pinagpipilian, pinakamababa, 5. 2 lang pala. Yung sa akin po, pero maraming beses po yan. Hindi lang po sa Maidas, meron din po sa Shangri-La. 5, 3 po ang dinadala. O kulang ang nabalitaan mo. Sabi mo kasi 2 beses lang, Attorney Baligod. Ayon sa kanila, maraming beses. Saan lugar? Yung na-experience ko po sa Shangri-La po at saka sa Maidas po. O sino pa sa inyo? Meron pa sa... Sa akin, Your Honor, as a Team EEC, namomonitor ko rin, Your Honor. Kasi nandyan lang kami sa paligid, saka sa Viber chat namin, na nandyan na, dumating na sa lobby yung babae, i-guide nyo na. Ganun lang po yung experience ko po. Ganon din yung pangalan ng binanggit ng kasama mo? Kapareho rin? Yes, Your Honor. Okay. Mr. Chairman, the issue kasi here is bakit ayaw ituloy ito. And if ginamit ni Senator Soto at Senator Lacson for false accusation or selective justice, because lumalabas dito magkakampi yung DOJ Ombudsman at witnesses at sila nakakapili kung sino ang state witness at hindi. No? Ang aking balita sa case ni Senator Joel Villanueva, in fact, 4 yung version na lumabas dito, tapos bumaliktad na nga yung 2. So medyo magulo yung mga storya. So I was just really surprised bakit ganun ang reaction. Alam mo, nung nag-umpisa to, hindi natin kalaban ang Malacanang yung dito sa changing of here. In fact, may mga dialogues through informal channels para sabihin, trabaho tayo, economics, impartial na impeachment, no? Meaning fair sa dalawang side. Pero nagulat kami bakit ganyan reaction at ayaw talaga matuloy ito. So yung pala, may mga personality na nababanggit from the 11 senators and then yung nabanggit ko kanina na may tinatakot na ilan miyembro na babanggitin o hindi. No? So I really hope that you will have your day in court, so to speak, meaning a real interview by the DOJ, by the Office of the Ombudsman. I think, Attorney, the individual affidavits will be important. And I really hope you keep your group together. And siguro mananawagan lang ako sa mga kababayan natin kung kayo'y naniniwala sa grupo,
Yun nga, they're existing now by ambag-ambag. I don't know how, but siguro through Attorney Baligod, because their daily lives ng kanilang pamilya continues eh. And we don't know if this scandal will be 1 week, 1 month, 1 year, because tip of the... So lumalabas sa inyo, no? 2022 pa lang? When was the first delivery? Sir, paki-mic lang para. September 2022 po. 2022, and they took office June 30. So, hindi pa siguro namang ghost project yan. So, regardless saan galing ang pera, it only took July, August, September. It only, late July, kasi hindi siya naging APRO until SONA after SONA. So, August, September, so parang 2 buwan pa lang may delivery na. So, we're talking about corruption scandals that were already in existence 2022, 23, 24, bago to sumabog lahat ng 2025. No? So Mr. Chairman, I hope nga that people will continue to help us, point us the right direction, yung mga tamang witness. And kabaliktaran, kung may nanonood ngayon na tingin nyo ng bobola, nabayaran, nagsisinungaling ang mga kaharap namin ngayon, give us the information so that we will test their credibility. Thank you, Mr. Chairman. From my side, I think we should give them rest. I hope they'll be safe. But I think it's very important we schedule a hearing next. Tingin ko makikipag-unahan yung 11 eh. Kung ano mauna yung special session or yung pangalawa nating hearing. No? But I'm serious, Mr. Chairman. I'm willing to give up the Senate presidency for just so that masunod yung konstitusyon. But I'm not willing to give up the truth. Kailangan matuloy itong hearings na to. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Mr. SP. I share your optimism as well as your frustration. Like you, I do not wish to hold the chairmanship of the Blue Ribbon Committee. Hindi ko ginusto ito. Naibigay lang sa akin noong unang pagkakataon. Kinaya ko, gusto kong gawin din, alang-alang sa bansa. Ngunit tinanggal sa akin. Ngayon ay pinipilit naming buhayin uli para sa ganon ay malaman na ng bayan ang katotohanan. Ngunit dumadaan tayo sa napakaraming pagsubok. Ito nga yung aming pinakikiusap. Sino man ang gustong humawak ng responsibilidad na ito, okay lang po sa amin. Basta't sana magkaroon lamang sila ng kaseryosohan sa pananagutan na gawin natin ito alang-alang sa ating bansa. Hindi alang-alang sa pansariling interes sapagkat mga pangalan pala nila ang nababanggit dito sa maraming pahina ng inyong pinagsamang salaysay. Kaya pala ang ginagawa nila ay imbes na ituloy, ay ayaw nilang ituloy. Kaya hindi po natin alam kung ito na yung huli nating pagdinig o maaari pa tayong magkaroon ng pagdinig. Depende po kung ay pagtatagumpay nila ang kanilang layunin na talagang takpan na, putulin na, bigyan na ng katapusan ang pagdinig na ito. Ngayon lamang po sa ilalim ng atmosphere na ginagawa natin ngayon, mapapansin ninyo na nandyan po yung pressure na nakabantay sa atin. Ngunit ako po naniniwala, kagaya na sinabi ni SP Alan, hindi po pwedeng takpan ang katotohanan. Wala pong mabuting ibubunga na itong pinakamalaking pandarambong sa kaban ng bayan ay hindi man lang mabibigyan ng kalutasan. Hindi man lang magkakaroon ng ending para mapanagot natin ang tunay na may kasalanan. Hindi po tayo patatawarin ng taong bayan kapag hindi po ito natuloy. Ngayon, kung gusto po nilang ituloy ito sa ilalim ng kanilang pamumuno, nasa sa kanila po yun. Pero sasagutin nila sa taong bayan. Ano pong gagawin nila? Itutuloy po ba nila? O gagawin din nila yung nangyari nung sila po ang leadership pa ng Senado? Na sa loob ng 10 buwan, wala man lang isang pagdinig ang ginawa nila. Nagbigay pa sila ng katakot-takot na kondisyon para magpatuloy ang pagdinig na ito. Gumawa sila ng partial report at pinapipirma kami. Kahit sino naman po siguro sa inyo ang bibigyan ng assignment ng inyong mga principal o inyong mga boss na mayroong pinagagawang isang bagay, magulat ka, mag-report ka, ibibigay mo sa kanya kalahati lang, hindi tatanggapin.
ng management o kahit sinong ahensya, kailangan kasi kumpleto bago mo pirmahan. Ang ginagawa nila, pinapipirma sa amin kahit hindi kumpleto. Lahat ng kondisyon, kagaya ninyo, ang kondisyon kailangan mapatibayan hanggat hindi niya napapatunayan sa sarili niyang panukat na kayo'y nagsasabi ng totoo, kailanman hindi kayo ipatatawag. Kung hindi pa nagkaroon ng pagkakataong kagaya nito na marinig kayo ng buong sambayanan, hindi sana kayo nagkaroon ng pagkakataon na gano'n. Ganon po kahirap. Ang dinadala naming responsibilidad, makita lang natin, malaman lang natin ang kabuuan ng puzzle na ito na kung tawagin natin ay flood control scandal. Trilyong piso ang winaldas. Ninakaw sa pera ng bayan. Pera ng tao ang nagnakaw po sa tanghaling tapat. Hindi po nakamaskara. Nakakurbata po, nakabarong lahat. Pagkatapos, ayaw nilang ituloy ang pagdinig na ito. Masama po ba na magsama-sama kami? Bakit po sila nagalit sa amin nung sabihin namin ituloy natin ito? Ayaw po ba nilang yung tungkulin na yon ay pagsilbihan nilang taong bayan? Pera po nila ang nawaldas, pera ang nawala. Katungkulan po natin na hanapin yon, alang-alang sa sinumpaan naming tungkulin na ang ating mamamayan ang mauuna sa lahat ng bagay. Hindi kailanman ipagpapauna ang sarili ng interes. Nakita na po natin ngayon, kaya po pala ganun ang kanilang patakaran. Sangkot pala yung marami sa kanila. So kami po ngayon ay magpapasalamat sa inyo. Kung tayo po ipapalarin, magkikita-kitang muli sa susunod na pagdinig. Sana maipagpatuloy natin para mabuksan lahat ang dapat na buksan. Yung inyo pong mga individual affidavits, ipagkaloob po ninyo sa komite, yan po ay magiging parte ng pagdinig sa araw na ito. Sana'y kasihan po tayo ng Panginoon Diyos sapagkat ang ginagawa natin ay para sa bansa. At kami ay naniniwala na ang inyong pagsasakripisyo at pagsasakit ay hindi po mawawala ng katuturan. Meron ka gusto sabihin? Meron ka gusto sabihin? Suspend lang. Mr. Chairman, may I suggest we simply suspend instead of adjourn so that the invitations are still valid live, and then also so that if we need to meet sooner, it will be easier to inform everyone if this finds favor with the chairman. Yes, Mr. President. As a matter of fact, Suspend the hearing, not suspend me, Mr. Session, like what the 11 wants to do. Yes, it will be remain suspended kasi marami po tayong kukunin. Binanggit po ninyong mga addresses na kung saan dinala yung mga pera, may patatawag po tayo mga tao para i-confirm po na talagang na-deliver yun, yung mga sasakyan na ginamit, sino yung mga gwardyang nandun, pati po mga plate number ng sasakyan, mga kulay, lahat po ito ay kakailanganin para sa ganon magkaroon ng katibayan lahat ang mga isinaysay ninyo sa inyong pinagsamang sworn statement, maliban pa sa mga isusunod po ninyong mga individual na sworn statements para lalo pong malaman natin, lalong-lalo na po sa mga personalidad na nabanggit. Sorry, Mr. Chairman. I just have to clarify this. Mahal ko ang ating bansa, mahal ko ang ating konstitusyon. So I'm willing to talk to anyone, including the 11, to find common ground. But ilalabang ko yung tama, pati yung Senate presidency. Kasi may nagtatanong na, are we going to give up? We're not going to give up. I'm just saying that if we love the institution, we'll look at all possibilities, di ba? Pero hindi nila pwedeng baluktutin ang batas at pagkatapos sasabihin 11, 12 pwede na mag-elect ng Senate President. Ang pino-point out ko lang, Mr. Chairman, hindi tayo kapit-tuko, di ba? If we find the right person that can bring us to the truth, then so be it. Thank you, Mr. Chairman. Mr. President, so we suspend the session until, Mr. President, Until further notice, suspend Mr. Chairman. the hearing until further notice. Makakakuha po kayo ng notice mula sa komite kung kailan po natin itutuloy, anong araw at anong oras. Salamat po sa inyong panahon. Salamat po sa inyong sakripisyo.